Rizal went abroad in the second time at age of 27 years old, no? Practicing precision and recognized man of letters. Alam naman natin, no, na kung ba't pinangalanan siyang man of letters kasi alam naman natin na mahilig siyang magsulat, no? Alam naman natin, no, kung bakit kinailangan lumuwas ni Rizal sa ibang bansa para maiwasan yung gulo, no? Kasi alam naman natin na mainit yung mga mata ng Kastila noon sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Trip to Hong Kong on February 3, after the short stay of Calamba, Rizal left Manila for Hong Kong. Okay, no, nung February 3, no, ang unang biyahe ni Rizal papuntang Hong Kong is sumakay siya, no, sa barkong nagngangalang Zafiro. Then nung unang biyahe niya is nag-stop over sila, no, sa bayan ng Amoy. Then may tatlong rason, no, kung bakit hindi siya bumaba that time nung nag-stop over sila. The three reason kung bakit hindi bumaba ang ating pambansang bayani, no, nung unang stopover nila sa bayan ng Amoy. Ang unang niyang naging rason, no, kung bakit hindi siya bumaba is masama yung pakiramdam niya that time. And ang pangalawang reason kung bakit hindi siya bumaba is maulan. Maulan sa mga oras na yun nung nag-stop over sila. And ang pangatlong rason niya, no, kung bakit hindi siya bumaba is may narinig siyang mga sabi-sabi na ang bayan daw ng Amoy is hindi malinis, kaya yun, hindi na lang, mas pinili niyang magstay na lang sa barko at hindi na lang siya bumaba. Okay, nung February 8, 1898, no, is dumating na ang ating pambansang bayani sa Hong Kong, no. Then nung dumating siya is nagstay siya o namalagi siya nun sa Victoria Hotel. Nung dumating si Rizal sa Hong Kong noon is winelcome siya ng mga Pilipino na dating naninirahan sa Pilipinas, no, na mayayamang mga tao pero naghirap dahil sa kalupitan ng mga Espanyol noon. Then kabilang din doon sa mga nag-welcome sa kanya sina Jose Maria Basa at si Balbino Mauricio at iba pang mga Pilipino na nandun sa Hong Kong. And then nung pamamalagi ng ating pambansang bayani sa Hong Kong noon is parang may napapansin siyang sumusunod sa kanya na nagngangalang Jose Saint de Miranda na sa paniniwala ni Rizal noon is pinadala siyang espiya ng mga Espanyol noon. At nagkataon pa na si Jose Saint de Miranda noon is former secretary ni General Terrero, no, na na-meet ni Rizal nung umuwi siya sa Pilipinas. Alam naman natin na umuwi si Rizal sa Pilipinas pero namalagi lang siya noon sa Pilipinas na 6 na buwan, no, dahil kinailangan niyang pumunta ng Hong Kong dahil alam naman natin na sa panahong yun is mainit yung mga mata ng Espanyol sa ating pambansang bayani, no, kaya kinailangan niyang umalis para makaiwas sa gulo. At dahil sa nangyaring yun, no, is kinailangan naman ni Rizal na pumunta siya sa Macau, no, pero bago siya pumunta sa Macau is yun, nagsulat muna si Rizal na ang Hong Kong daw is small city but very clean, no. Kahit maliit na lugar is or city is masyadong malinis, no, kasi alam naman natin na si Rizal sa lahat ng pinupuntahan niya is sinusulat niya sa kanyang diary, no, kaya natuklasan natin yung naging buhay ni Rizal nung panahon ng Kastila. Okay, nung February 18, 1888 no, is dumating ang ating pambansang bayani sa Macau, no, sakay-sakay ang Kiong Ferry Steamer kasama ang kanyang kaibigan na si Jose Maria Baza. And pagdating niya sa Macau is sinulat o describe niyang Macau as a small, low and gloomy. Kasi alam naman natin na si Rizal, no, is mahilig magsulat, no, sinusulat niya yung mga napupuntahan niyang lugar o describe niya. Ayun na nung dumating na sa Macau ang ating pambansang bayani na si Rizal kasama ang kanyang kaibigan na si Jose Maria Basa, no, is may nakilala silang Pilipino, no, na nagngangalang Don Juan Francisco Licaros, no, na may
may napangasawa siyang Portuguese lady sa Macau. Then yun, nung nakilala nila si Don Juan Francisco Licaros, is tinek na nila yung opportunities no na makituloy sila sa bahay niya no. Then sa pamamalagi ni Jose Rizal at ang kaibigan niya ng dalawang araw is pumunta sila sa mga magagandang lugar no. Kasi alam naman natin no na ang ating pambansang bayani is may hilig sa magagandang lugar no. Kaya yun, hindi na pinalampas ng ating bayani ang puntahan yung mga magagandang lugar sa Macau nun no, nung nandun siya. Like theater, casino, Cadernal, Crans, Pacondas, and Botanical Garden no. Kaya yun, pinuntahan ni Rizal yung mga magagandang lugar sa Macau nun. So ayun na nga no, pagkatapos ng ating pambansang bayaning pumunta sa Macau is bumalik na siya sa Hong Kong. Then noong February 22, 1888 is umalis na si Rizal sa Hong Kong no, sakay-sakay ang Oceanic American Steamer no, na ang destinasyon ng barkong yun is papuntang Japan. At heto pang nangyari nung sumakay ang ating pambansang bayani no sa Oceanic. Dahil nagkataon na hindi gusto ng ating bayani yung mga pagkain sa sinakyan niya yun no, pero nagustuhan naman niya yung Oceanic American Steamer na yun is malinis at masikaso yung mga nagtatrabaho sa barkong yun no, na sinasakay ng ating bayani. At yun lang po, maraming salamat.